I will abide. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ, our Savior born. In your grace I am reborn. On the mountain high I see your creation wild and free. Every heartbeat sings your praise. With my soul, my hands I raise. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ, our Savior born. In your grace I am reborn. On the mountain high I see your creation wild and free. Every heartbeat sings your praise. With my soul, my hands I raise. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ, our Savior born. In your grace I am reborn. When the storm is raging near, you're the voice I long to hear. Steady anchor for my soul. In your hand I am made whole. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ, our Savior born. In your grace I am reborn. On the mountain high I see your creation wild and free. Every heartbeat sings your praise. With my soul, my hands I raise. Walking through the valley low, feeling your light around me glow. In the darkness you're my guide. In your love I will abide. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ, our Savior born. In your grace I am reborn. On the mountain high I see your creation wild and free. Every heartbeat sings your praise. With my soul, my hands I raise. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ, our Savior born. In your grace I am reborn. On the mountain high I see your creation wild and free. Every heartbeat sings your praise. With my soul, my hands I raise. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ, our Savior born. In your grace I am reborn. When the storm is raging near, you're the voice I long to hear. Steady anchor for my soul. In your hand I am made whole. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ, our Savior born. In your grace I am reborn. On the mountain high I see
your creation wild and free. Every heartbeat sings your praise. With my soul, my hands I raise. Walking through the valley low, feeling your light around me glow. In the darkness, your Alright, alright. Magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid, mga kaibigan. Meron tayong podcast ngayon. Dapat ngayon po ay debate namin ni Denmark, no? Sa magandang paksa sana, no? Ganda sana ng paksa namin kasi may kinalaman yun sa Trinity. Alam niyo naman, paborito ko 'yan. Pagdating sa tema ng pagka-Diyos, no? Isa, dalawa, tatlong Diyos ba? Ayan, tapos tunay na kalagayan ng Panginoon Jesucristo. So paborito nating mga tema 'yan, ano. Kaya lang hindi po natuloy, no, kasi meron yata mahalagang lakad si Denmark. So tayo naman mga kapatid, alam niyo naman 'yan, no. Hindi po tayo nangangantsaw kung hindi natutuloy yung mga debate kahit na sila yung affirmative o negative. Kasi we are so considerable naman. Considerate, ayan. Considerate po tayo sa lahat kasi hindi lahat ng pagkakataon din tayo ay available. May mga ganun po talaga. So, I grab this opportunity mga kapatid para mag-present sa inyo ng isang napakagandang tema. Alam niyo po, napakahalaga po nitong tinatawag na dalawang Adan. Merong una at ikalawang Adan. Napaka-importante mga kapatid na maunawaan natin to. Kasi ito po isang sikreto mga kaibigan ko para maunawaan po natin ang tunay na kalalagayan po ng ating Panginoong Jesucristo, no? So yan po yung isa sa mga layunin kung bakit po atin pong i-present itong napakagandang tema na ito. Kasi kapag hindi po natin naintindihan ang kalagayan po ni Adan, kasi unang-una mga kapatid sa ating mga Kristiyano, parang hindi na po natin masyadong binigyang pansin si Adan, ang ating lolo Adan, dahilan sa siya nga ang dahilan ng kasalanan no? Parang gano'n, parang binigyan na natin sa pera na lang Kaya ang nangyari, hindi na po natin masyadong nabigyan ng kahalagahan. Sino nga po ba si Adam? Yan po. Kaya ngayon nakikilalanan natin mabuti mga kapatid kung sino ba talaga itong si Adan. At dapat alam natin kung ano po yung kanyang papel. Ano siya ilalangin? Ano ba yung purpose ng Diyos? Ito po isang sikreto mga kapatid para maintindihan natin yung pagiging tao ng Panginoon Jesucristo, yung tungkulin, yung purpose ng ating Panginoon Jesucristo. At ito po yung isa din sa mga sikreto ng paniniwala namin na bakit hindi kami naniniwala na Diyos ang ating Panginoon Jesucristo. So sana po masundan niyo ito mga kapatid, no? At maunawaan natin kung ano yung talagang reason. Hindi po kasi porque may nabasa kasi na tao, kaya tumatayo kaming tao. Hindi po gano'n, no? Ang atin po kasi argumento at yun pong katotohanan. Hindi po kasi porque letra por letra na nabasa ay paniniwalaan mo na katulad ng pagkakasulat. Dahil ang mga kasulatan ay kahit po may letra por letra, may kahulugan po yan. May kahulugan po lagi yan. Kagaya na sinasabi doon sa Mateo 16, talatang 23, na nung sabihin kasi ng Panginoong Jesus kay Pedro na siya ay kailangan ng pumuntang Jerusalem at pagkatapos siya doon ay papatayin siya at sa ikatlong araw siya bubuhayin, ay sabi ni Pedro, ay huwag nawang mangyari, Panginoon, lumalayo sana sa iyo ito. Kung sabi siya, babuyag-buyag. Sabihin, huwag naman. Ano sabi ng Panginoon Jesucristo sa kay Pedro? Lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Letra por letra yon, verbatim, sinabi ni Jesus kay Pedro, lumagay ka sa likod ko, Satanas. Ibig sabihin ba, nangangahulugan ba na si Satanas si Pedro? Kaya may mga ganyan po mga kapatid. Alam niyo sa argumento, kailangan po sa katotohanan, hindi yung basta ka lang nakabatay sa titik or letra por letra. Alam naman ang lahat po ng magigiting ng mga debatidor, magigiting ng mga tagapagpahayag ang ganyang prinsipyo. Hindi po lahat ng katotohanan
ay nasusulat na mababasa letra por letra sa Biblia, no? Subalit itong paksa natin mga kapatid, ay meron talaga itong letra por letra sa Biblia, no? Na merong dalawang Adan. So gusto ko muna po unahin yung unang Adan. Ano nga ba ang kalalagayan ng unang Adan nung siya ilalangin at ano yung layunin ng Diyos? O napakahalaga nito. Ano ang layunin ng Diyos? Bakit niya nilalang si Adan? O napakaganda. So basahin natin no, sa Genesis 1:26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At magkakaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibong sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, nilalang niya sila na lalaki at babae. So mapasin natin mga kapatid, hindi tayo doon sa lalangin natin kasi hindi po yun ang tema natin ngayon. Dito po tayo sa kasunod na salita na ang sabi dito, at magkakaroon sila ng kapangyarihan. Okay? So dito po tayo magbigay pansin sa kapangyarihan at mamaya po pupuntahan natin yung larawan. Anong ibig sabihin ng larawan? No? So, ito pa lang si Adan mga kapatid. Siya po binigyan po ng kapangyarihan, dominion, no? Kapag kinuha natin ito dito sa Hebrew language ay rada, ang ibig sabihin ng rada, dominion, ano pa ang ibig sabihin dito? To reign, ayan, to rule. So yan po ang kahulugan. At alam natin, kapag ka po ganun ang termino o itong isang termino ito na pangunguna o rule, dominion, to reign, ito po ay kalagayan ng isa pong hari. No? Verbatim wala tayong mababasa dito na si Adan ay hari. So balik makikita natin yung tungkulin na ibinigay ng Diyos sa kanya ay pagiging ruler dito sa buong sanlibutan, sa lahat po ng nilalang ng Diyos. So ganun po kataas mga kapatid. Tandaan natin, una nilalang siya sa larawan at wangis ng Diyos. So mahalaga po na maunawaan natin ang kahulugan ng larawan at wangis. At pagkatapos ay ibinigay sa kanya yung dominion. Kanino po? Kay Adan. Doon sa kauna-unahang tao na nilalang ng Diyos. So doon pa lang po mga kapatid, kailangan mabigyan na natin ng kahalagahan. Dito pa lang sa talatang ito, kung anong ibig sabihin ng image and likeness. Naniniwala ako mga kapatid, kapag naintindihan po natin ang kahulugan ng image and likeness, maunawaan din natin kung anong kalalagayan ng ating Panginoon Jesucristo, na bakit siya tao, pero ang akala ng marami siya Diyos. Yan po mga kapatid, maiintindihan po natin yan. Kaya dapat dito pa lang kay Adan, sa purpose pa lang, sa creation pa lang, dapat alam natin anong kalalagayan ng tao bago magkasala. Malimit kasi tayo, mga tao nakatingin na sa kalalagayan ng fallen race. Ibig sabihin, ang tinitingnan natin pag sinabing tao ay nung ang tao ay nasa ilalim na ng pagkakasala or tapos na ang paglabag ni Adan. Kumain na siya ng bunga ng ipinagbabawal. Ngunit, hindi natin nabigyang pansin anong kalalagayan ng tao nung hindi pa nagkakasala. Nung ang tao ay hindi pa nakakalabag sa kautusan po ng Diyos. Hindi natin nabigyang pansin yan, no, mga kapatid. Hindi natin yan napahalagahan. At yung image and likeness, dito sa Genesis 1:26, hindi din yan binigyan ng pahalaga ng lahat, karamihan, sabi natin karamihan sa mga nag-aaral ng Biblia. Dahilan nga kasi sa si Adan nga kasi nagkasala. Saan tayo nakapokus? Doon na sa ating Panginoong Jesucristo. So kaya hindi po naintindihan ng maraming Kristiyano ang kalalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kalalagayan ni Adan bago magkasala, hindi din alam ng mga tao. Hindi nauunawaan ng mga tao ano bang kalalagayan ni Adan bago magkasala. Kasi pag binasa sa Roma, ang lahat ay nangagkasala o hindi nakarating sa kaluwalhatian. Pero hindi ba naisip na bago magkaroon ng kasalanan si Adan ay isang perpektong nilalang,
na nilalang sa larawan at wangis ng Diyos. So anong ibig sabihin nun? Anong itsura ni Adan? Anong kalalagayan ni Adan kung siya'y nasa larawan at wangis ng Diyos? Ano kayang ibig sabihin nun, mga kapatid? Diba? So kailangan maintindihan natin yon. Kung ikay titingin kay Adan, nung hindi pa siya nagkakasala, abay wala ho siyang kaibahan sa Diyos. Sa physical na anyo, sa karakter, sa kaluwalhatian. Ang kanilang kaibahan lang yung pinagmulan kasi ang Diyos walang pinagmulan habang si Adan naman ay magmula sa labok ng lupa na nilalang ng Diyos. So balit nung siya'y hingahan po ng Diyos, nangininga ng buhay, siya po ay banal, matuwid at wala po siyang nakasalanan. Walang depekto. Hindi katulad na mai-imagine mo sa mga tao ngayon na kahit gaano kaganda, gaano kagwapo, gaano ka-perfecto sa tingin ng tao, may maipupula ka. Pero kay Adan, walang ganon. Una, makita niyo yung punto. Nung hindi pa sila nagkakasala, wala silang damit pero hindi nila nakikita ang kanilang kahihiyan. So isang punto yun, mga kapatid, na kapag maunawain natin yun na bakit hindi nila napapansin ang kanilang kahubaran, ang kanilang kahihiyan, sapagkat sila po'y may kaluwalhatian. May malinis po silang kaisipan. Walang mali siya sa tao nung panahon na yon. O kailan lang nagsimula yon? Nung magkasala ang tao, nung kumain si Adan doon sa bunga ng ipinagbabawal, ay ano ang nangyari, mga kapatid? Nagtago siya sa Diyos. Kaya nung tanungin siya, nung ang Diyos ay, sabi dito sa Genesis 3 verse 8, at narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw. At nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. Di ba? So ano, mga kapatid, na makita natin dito? Ang Diyos ay bumaba. So itong punto na to, masasagasaan dito yung paniniwala na ang Diyos daw ay kahit nasaan ay naroon. Kasi omnipresence. So ito po patunay, mga kapatid, na ang omnipresence ng Diyos ay hindi katulad ng iniisip ng marami. Naniniwala ako sa omnipresence pero hindi physically, personally ang Diyos yun. Meron siyang ahensya na kaya siya nagiging presente sa bawat lugar kung saan man yun. So balit yung Diyos mismo per se, hindi po siya nasa lahat ng lugar. Pag pumunta ka ng Mindanao, nandun yung katawan ng Diyos. Misunderstanding, misinterpretation lang po yun. Katunayan, Eden na nga ito, Eden na ito. Lumalakad ang Diyos, hindi nga niya alam kung nasa Sebat si Adan, hindi niya kita. Tinawag niya, at nakapagtago pa yung dalawa. Kasi kung titingnan natin yung pagkakilala ng iba sa Diyos, parang kakaiba kakaiba. Elemento nga kasi. Pero dito, mga kapatid, nakita natin na ang Diyos naglalakad sa halamanan, sa kulimlim ng araw. At nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa. So narinig nila kayong tinig. Sabi ng Diyos, tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki. Ito ay nasa Genesis 3 verse 8, 9 hanggang patuloy. Saan ka naroon? Ang tinawag yung lalaki, hindi yung babae. Kasi yung dominion, yung pamamahala, mga kapatid, wala po dun sa babae. Nandun sa lalaki. At mamaya, tatanungin natin o ipapahayag natin, bakit nga ba? Ayan. Tingnan natin, mga kapatid. Tinawag sila ng Diyos, saan ka naroon? At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. So, ang nangyari ay nagtago po pala ito si Eva at si Adan. Kasi nga, natakot sila. Natakot sila sa Diyos. Ang reason, ay kasi sabi nila, hubad kami. Sabi ng Diyos, sino nagsabi sa inyo na kayo ay hubad? Kumain ba kayo ng bunga ng punong kahoy? Ang sabi po ni Adan, yun kasing babae, yung babae na ibinigay mo na aking mga kasama, siya ang dahilan. Ang ginawa naman ng babae, tinuro yung ahas. Yung ahas kasi, tinukso. Kaya sinumpa yung babae na ang iyong buhay, ang iyong panganganak ay magkakaroon po ng kahirapan. Kaya nung asawa ko, mga kapatid, nanganganak, nakita ko talagang napakahirap, mahirap. Bagamat sa ibang sitwasyon, madali siyang manganak kung ikukumpara sa ibang mga babae. Ganoon pa man, mahirap pa rin. Kita mo yung sakit, hirap, hinagpis,
no, ng babae kapag sila manganganak. Yun po ay bunga ng kanilang pagkakasala, mga kapatid, bunga ng pagsalangsang ni Eva na hindi niya pinakinggan yung sinabi o instruction. Ayan. Kaya makita natin dyan, mga kapatid, yung tinatawag na bunga, resulta ng kasalanan. So ano nangyari? Aba ay nagtagpi ito si Adan at si Eva, nagtagpi sila ng dahon ng tigos. Tinakpan nila ang kanilang kahihiyan. Kaya mga kapatid, no, ang kasalanan, mga kapatid, o yung pagkakasala, ito po ay sign ng kahihiyan. Yung pagka ito tinatawag na pananamit, okay? Kaya tayo nagdadamit. Paalaala to para sa lahat. Kung bakit po tayo nananamit, bakit tinatabunan ng tao ang kanilang mga kahihiyan, ba't umuso ang damit? Dahilan po ito sa ginawang kasalanan ng ating unang mga ninuno sa sanlibutan. No? Kaya sa panahon ngayon, yung iba, makita natin bakit mahalaga na tinuturo po ng Biblia yung mahinhing kasuotan ng mga kababaihan, tamang pananamit. Bakit mahalaga po yan? Kasi may purpose ang damit. Ang damit po ay pagtatakip ng kahihiyan. Ang kahihiyan, yung pagkakita sa kahihiyan, yan po ay simbolo ng kasalanan. Di ba? Kaya dahilan po sa kasalanan, nagkaroon po ng kahihiyan o yung tinatawag na nakikita ng tao ang kanilang kahubaran. So ano nangyari kay Adan, mga kapatid? Sila po ay itinaboy. Sila ay pinalayas doon po sa hardin na kanilang tirahan. Napakasarap sigurong tubahan doon, mga kapatid, no? Napakasarap po kasi walang ulan, tapos sariwa ang hangin, presko, lahat ng uri ng hayop mababait, wala po doon pagluha, walang sakit, wala, puro kasiyahan po doon eh. Dapat nating makita yan. Lahat po yan, napakaganda po nung paglalang ng Diyos. Hindi nga lang po yun kasi nung tumagal. No? Wala namang specific na taon, araw, buwan, kung gaano katagal nanirahan si Adan doon o naging ganun kalalagayan ni Adan. May mga pag-aaral, meron daw 27 years si Adan na batuid bago nagkasala, meron namang sabi 30 years, no? Meron namang 7 months lang, no? Meron namang 4 years lang. So iba-iba ang mga pag-aaral dyan. Ang mahalagang punto, mga kapatid, na dapat nating maunawaan na bago po pumasok ang pagkakasala ay nasa kalalagayang perpekto, banal, matuwid si Adan. At siya ay nasa larawan at wangis ng Diyos. Tikot po natin yan. At hinihimo ko ang mga mag-aaral ng Biblia, mga kaibigan. Pag-aaralan po nating mabuti, ano ba yung kahulugan ng image and likeness of God? Kailangan nating maunawaan yun. Pag naintindihan po natin yung ibig sabihin ng image and likeness of God, nauunawaan po natin bakit ipinagtatanggol namin na ang Panginoong Jesucristo ay tao. Nandun po yung sikreto, mga kapatid. Kasi po, ang iniisip kasi ng marami, pag sinabi namin tao si Kristo, inahalin tulad na lang namin doon sa mga palahubog, sa mga kung sino-sino masasama. Pero di natin naisip na meron palang taong matuwid. Ang tao pala ay nasa kalalagayang walang kasalanan nung ito ay lalangin. So yun po, mga kapatid, at ito po yung prophecy. Pagdating sa verse 15, magkakaroon po ng pag-aalit. Ang sabi, at papag-aalitin ko, ikaw at ang babae, at ang iyong binhi, at ang kanyang binhi. So meron pong binhi ang babae, at meron binhi ang ahas. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. So sa future, sabi dito, sa future, mula nung Eden, na magkasalang tao, ay merong hinaharap na dalawang binhi na maglalaban, mga kapatid, no? Sa panig ng babae at sa panig po ng kaaway. At kung makikita natin, itong resulta dito po, ito'y labanan ng mabuti at masama. Nagkaroon po ng patuloy na labanan ng mabuti at masama. Subalit, mga kapatid, alam nyo ba na hindi po pinabayaan ng Diyos ang sangkatauhan o yung sanlibutang ito? Hindi po niya pinabayaan.
Mahal na mahal niya ang sanlibutan kanyang nilalang. Ang tao, lalo na. Kaya madami nagsasabi, bakit hindi na lang pinatay ng Diyos si Adan, pinalitan? Bakit hindi na lang pinatay si Satanas? Alam niyo ba, ang Diyos mga kapatid, siya po ay Diyos ng pag-ibig. Kailangan natin maintindihan niya, no? What is the character of God? No? The true character of God. Ang likas po ng Diyos ay pag-ibig. Kaya nga sabi sa 1 John 4, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So yun pala yun. Ang Diyos ay pag-ibig mga kapatid. At kapag sinabing pag-ibig, yung pure, genuine na pag-ibig mga kapatid, ito po ay wala po siyang sinisino. Wala po siyang, hindi siya tumitingin doon sa kung ano kahinaan mo. Kung hindi ang gusto niya ay manumbalik ka sa kanya. Yun po ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, kahit si Satanas, mula sa pagiging perpektong anghel, nagkasala, ngunit hindi po pinatay ng Diyos si Satanas. Gusto niya ipakita kung ano yung ugali niya na siya pag-ibig. Malaya ang Diyos na nagbibigay ng pamimili sa atin. At alam niyo mga kapatid, gusto ko pang bigyan isang punto dito na ang kasalanan po ay pumasok sa sanlibutan dahilan sa paglabag sa utos ng Diyos. Kasi sa panahon natin ngayon, yung utos ng Diyos ay itinuturing na kasi ng marami na sumpa daw. Baging 10 commandments man yan o ano man yan. Malawak madami po kasing utos ng Diyos, depende sa panahon. Dito sa panahon na ito, yung salitang huwag kakain ng bunga ng punong kahoy na yon, nung labagin po ito ni Eva at Adan, nagsimula po ang sumpa. Nasaan po yung sumpa? Nandun ba sa utos? Wala mga kapatid. Ang sumpa ay nandun sa paglabag at yan po nasa Galasya na ang sinusumpa yung lumalabag. Kaya po natanggap ng tao ang curse sa sangkatauhan, sa buong sanlibutan, dahilan po sa paglabag, hindi po dahilan dun sa utos. Sabi nung iba kasi, naglagay pa ng utos Kung walang utos, hindi walang kasalanan. Prinsipyo nga din naman, ano? Ngayon, matanong ko sa iba, no? Assignment. Bakit nga ba nagkaroon ng punong kahoy ng pagkakilanlan ng mabuti at masama doon sa Eden, na samantalang panahon pa lang yun ng creation? Hindi naman po ang Diyos ang direktang gumawa ng masama. Tandaan natin, ang kasamaan po hindi po nagmula sa Diyos yan. Ang kasamaan ay nagmula kay Satanas. Bakit nagkaroon na doon? Sa susunod, pag-aaralan natin yung mga kapatid. Dagdagan pa natin, ano pa po ang kalalagayan ni Adan? Gaano kataas ito po ang kalalagayan ni Adan nung hindi pa siya nagkakasala? Gusto ko mag-build up sa ating mga kapatid yung pagtingin natin sa tao na wag natin pong maliitin ang tao. Tandaan natin nung nalangin ng Diyos ang tao ay napakataas po ng ating kalagayan sa kalwalhatian ng Diyos. Ito, basahin natin Psalms chapter 8 verse 3. Simulan natin dito. Pagka binubulay ko ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inayos. Ano ang tao upang iyong alalahanin siya? Kahit si King David napapaisip, gaano kahalaga ang tao? Kung ikukumpara mo sa lahat ng nilalang ng Diyos, sa whole creation of God, mga kapatid, para pagkumpara mo yung tao, bakit pinahalagahan ng Diyos ang tao? Anong meron sa tao, mga kapatid, na bakit napakahalaga ng tao para sa Diyos? Ano sabi nito? Ano ang tao upang iyong alalahanin siya? At ang anak ng tao upang iyong dalawin siya? Sapagkat iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang kaysa Diyos. Sa King James Version, sa English, little lower than the angel. Bakit po? Bigyan natin kaunting pansin ito, mga kapatid. Bakit sa Tagalog ay Diyos ang ginamit, samantalang sa King James na English ay angel? Kasi ang original po, mga kapatid, na lingwaheng ginamit dito ay Elohim. Ayan, tingnan natin Tingnan natin dito sa concordance. Thou made the same, sabi dito, little lower than, dalawang nakalagay dito, Mine at Elohim. Kaya merong kalituhan doon sa mga nag-translate, anghel ba to o mas mababa ng kaunti kaysa Diyos? Di ba? Pero pag-uunawa natin, mga kapatid, na mababa ang tao kaysa sa anghel pagdating sa uri ng kalagayan ng pagkalalang. Bakit? Pag binasa natin sa Psalms 104,
ang verse 4, ang anghel po ay mula po sa hangin. Kaya nga sila tinatawag ng mga espiritu na tagapaglingkod sa Hebrews 1 verse 13 and 14. Ang mga anghel po, sila po yung mga espiritu, mga kapatid. Sila po yung persona ng espiritu. Kasi ang espiritu ay may malawak na kahulugan. Ngunit pag persona ang pag-uusapan, ang mga anghel po ay siyang persona ng espiritu. Sila yung mga hangin na ginawang sugo ng Diyos, no? Ngayon, ang tao pala ay nilalang mas mababa sa anghel sapagkat ang anghel o ang tao ay nagmula sa alabok ng lupa. Oh, ground. Kaya napakababa, di ba? Tingnan nyo, inaapak-apakan, ganyan po ang tao. So, bali, tingnan nyo kung ano nangyari. Verse 6. Okay, sa verse 5 ulit. Sapagkat iyo ginawa siyang kaunting mababa lamang kaysa anghel o kaysa Diyos at pinaputungan mo siya ng kalwalhatian at karangalan. O, so dito, klaro ito, pag pinutungan, ibig sabihin nito, hari na. Crowned him, no? Pinutungan po ng kalwalhatian. So ang tao, bagamat galing siya sa alabok ng lupa, nung siya po ay balutin ng Diyos ng kalwalhatian, hindi mo na makikita sa kanya yung pagiging alabok niya. Bagkos ang makikita mo na sa kanya ay ang Diyos, kaya nga siya larawan. Pag sinabing larawan, kung ikaw yung original, makikita mo yung sarili mo dito sa larawan mo. Pag likeness katulad mo. Hindi sa pagka-Diyos, kung hindi yung purpose. Dahilan po sa tinatawag na paglagay ng Diyos ng pagkalwalhatian at karangalan sa tao. Sabi pa dito, verse 6. Iyong pinagtataglay siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay. Take note general, sa mga gawa ng iyong mga kamay. Binigyan ng kapangyarihan, kapamahalaan. So si Adan nung lalangin ng Diyos, pinasakop niya ang lahat. Basahin pa natin, sabi to. Iyong inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Kanino po? Kay Adan. So, pasinin natin ito mga kapatid, kung anong kalalagayan meron si Adan. Nung lalangin siya ng Diyos, lahat ng nilalang ng Diyos ay ipinasakop, ipinasuko sa ilalim ng kapamahalaan ni Adan. Yung ibig sabihin ng inilagay sa ilalim ng kanyang mga paa, ang ibig sabihin po noon, pinasakop, pinasuko lahat kay Adan. Lahat po mga kapatid. Ngayon, balikan ko yung 3. Pansinin niyo mga kapatid. Pagdating sa verse 4, dalawa ang ginamit. Ano ang tao upang iyong alalahanin siya at ang anak ng tao. Makita nyo? Si Adan po, hindi po siya anak ng tao. Si Adan hindi po anak ng tao. Kasi si Adan ay hindi naman pinanganak ng kahit sino mang tao. Kahit si Eva, hindi siya anak ng tao. Kasi si Eva hindi po pinanganak ng kahit sino mang tao. Dapat makuha natin yung punto na yan. Pero ba't may anak na ng tao sinunod? Kasi ito po yung second Adam. Ito po yung ating Panginoon Jesucristo. No? At tingnan natin mga kapatid. Ano yung layunin? Bakit si Jesus Christ ay second Adam? Ano yung purpose mga kapatid? Basahin natin sa Gawa. Dito sa Gawa 3:21 mga kapatid. Mayroon tinatawag dito na restitution. Basahin natin sa Tagalog. Gawa 3:21. Ang sabi, siya'y dapat manatili sa langit hanggang sa mga panahon ng pagpapanumbalik ng lahat ng mga bagay na sinabi ng Diyos noong una sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta. Meron po pala tinatawag na restitution of all things, pagbabalik. At yan po yung tinatawag na plan of God. Meron kasing plan of redemption and plan of salvation and restoration o restitution of all things. Yun yung dapat nating maunawaan dito mga kapatid. Ang nangyari kasi sa ating mga Kristiyano, parang nakapokus dito lang sa New Testament. Hindi natin alam na bakit nga ba may New Testament? Bakit nga ba? Kasi nangyari sa mga Kristiyano, parang ayaw na ng Old Testament, dito na lang sa New Testament. Hindi niyo po maintindihan ng New Testament kung hindi natin maintindihan yung kasaysayan, bakit sa Old Testament.
from the creation. Nandun yung susi. Kung maintindihan natin yung nangyari kay Adan, kung ano yung dating meron kay Adan, maunawaan natin, kaya pala merong bagong tipan. Kaya pala meron. Dahil sa merong nangyari ganito. Ang nangyari kasi sa mga tao, pag sinabing bagong tipan, ang iniisip lang nila, parang mula lang kay Abraham, ulumang tipan, pagkatapos, dito sa ating Panginoon Kristo, hindi na naintindihan ang kasaysayan ng mundo, hindi nagsimula sa mga Hudyo. Hindi po nagsimula sa mga Israelita. Ha? Ang kasaysayan, mga kapatid. Kundi nagsimula po sa creation. Nandun po ang usapin. Yung panahon ng mga Israelita, ito po ay continuation na lang. Gumawa ang Diyos ng kaparaanan na mapanatili niya ang kanyang sarili sa pamagitan ng kanyang mga piniling tao. Kaya kung bakit mayroong tinatawag na pag binasa nyo sa Lucas 4, mababasa nyo yung genealogy of men doon, mula kay Adam. Matetrace mo mula kay Adam hanggang sa ating Panginoon Kristo. Ito yung lahi ng mga matuwid na tinatawag. Ito yung mga lahi ng Diyos na sinasabi sa gawa. No? So, maliwanag na kailangan nating maunawaan yung mga kapatid. Mayroon pong kasaysayan na hindi lang nagsimula doon sa mga Israelita. Kailangan balikan natin ang totoong kaganapan bakit po nagkaroon ng pagtubos. Sapagkat mayroon pong Adan na nilalang na matuwid, subalit nagkasala, at dahil sa kasalanan ni Adan, ang lahat ay naapektuhan. Ito yung tanong mga kapatid, anong meron kay Adan? Ito po ewan ko kung natanong na ito sa inyo o ito ba'y napag-aralan nyo na. Nabulay-bulay nyo na ba mga kapatid kung anong kapangyarihan meron kay Adan na bakit nung siya na ang kumain ay naapektuhan lahat ng nilalang ng Diyos? Sabihin natin, hindi mga anghel sama. O basta yung maliban sa mga anghel, yung lahat ng nilalang ng Diyos ay naapektuhan ng kasalanan ni Adan. Ano ang meron kay Adan? Kasi nung si Eva naman po yung kumagat nung bunga, wala namang nangyari. Diba? Wala namang nangyari. Kaya nga binigay niya, tinuwadan, wala namang nangyari sa akin. Pero bakit nung si Adan ang lumabag, nung siya yung kumagat, bakit? Naapektuhan lahat ng nilalang. Dapat siya na lang, siya lang naman ang lumabag Kaya dyan mga kapatid na yan yung mga sikreto na dapat po nating maunawaan kung bakit po mahalaga ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ba yung papel at tungkulin ng ating Panginoong Jesucristo? Sino ba talaga si Jesus Christ? Bakit may Jesus Christ? Kasi kung wala po mga kapatid pagkakasala siya, dan wala pong Jesus Christ. Hindi po kailangan ng Jesus Christ kung hindi nagkasala siya, dan. Okay, dapat maintindihan natin, ba't may Jesus Christ? Sino si Jesus Christ? Anong tungkulin ni Jesus Christ? Hindi yung puro lang tayo, patutunayan ko, Diyos si Kristo, ito, bababasa, Diyos. Hindi natin alam, ano ba talaga ang dahilan, ba't may Jesus Christ? Ano ba yung purpose? Ano yung layunin? Anong layunin? Sabi dito sa binasa natin sa Acts 3:21, ang layunin po ay upang ipanumbalik ang lahat ng bagay. Pansinin niyo mga kapatid, yung lahat ng nawala kay Adan, ito po ay ibinigay sa ating Panginoong Jesucristo. Basahin natin dito. 1 Corinthians, basahin natin sa unang Korinto 15, simula sa 25. Mababasa din natin dito mga kapatid, yung kalagayan po ng una at ikalawang Adan. Nandito po ang kasalaysay niyan. Okay, basahin ko mga kapatid Simulan ko na po sa 21 para po mas kumpleto ang salaysay. Sabi rito, unang Korinto 15:21, sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Kita niyo po merong tao, si Adan, na sa pamamagitan po niya ay dumating ang kamatayan. Yan po ay nasa Romans chapter 5, verse 12, patuloy. Hanggang po sa matapos ang chapter 5. Ipinakita dyan yung naging bunga ng kasalanan ni Adan. Mamaya pupuntahan po natin yan. Ano pa sabi dito?
Sapagkat kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Lahat ay bubuhayin. Kay Kristo, lahat ay bubuhayin. So, pansinin niyo po yung comparison mga kapatid. Kung sa labanan, kumbaga, pantay o patas ang labanan. Tao ang nagkasala, tao ang nagdala ng kamatayan sa sanlibutan, dahilan sa kanyang paglabag. So, ang patas na laban, tao din. Ang nagbalik, tao din ang nanagumpay para maibalik yung nawala doon sa unang tao. Hindi po patas ang labanan kung yung isa'y tao, yung isa'y Diyos. Hindi po magandang laban yun kasi alam nyo si Satanas, sinasabi niya na ang tao nga ay hindi kayang sundin ang mga utos. Alam naman ng mga ano yan, na hindi kayang sundin daw ang utos. So, ganun ba ka mangmang ang Diyos na nagbibigay siya ng utos, hindi pala kaya sundin? Lalabas din mangmang ang Diyos kasi nagbigay ng utos. Utos ng Diyos Tapos sasabihin isumpa. Alam niyo ba hindi yung utos ang kinakalaban natin mga kapatid kapag sinabi natin na ang utos ay walang nagawang mabuti. Ang kalaban niyo dyan yung Diyos kasi nagbigay ng utos yung Diyos. Alam ng Diyos na mabuti ang lahat ng kanyang ginagawa para sa tao. Hindi siya gagawa ng masama para sa tao. Ngayon kung yung utos ipapalagay natin na yun ang dahilan ng kasalanan, parang sinisi natin ng Diyos na bakit naglagay pa ng punong kahoy. Ng pagkakilanlan ng mabuti at masama. Kung hindi naglagay ang Diyos ng punong kahoy, di sana walang nalabag si Adan. O di ba? So sino sinisisi mo ngayon? Pag sinisi mo yung utos, ang sinisisi mo ang Diyos. Kasi yun po yung napakahalaga. Dapat maintindihan natin, ano ba talagang purpose ng Diyos bakit nagbigay ng utos? Sa susunod, talakayin natin yan. May mga debate tayo patungkol dyan siguro or sa salvational issue. Okay. So sabi dito sapagkat kung paano kay Adam ang lahat ay nangamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Datapwat ang bawat isa ay kanyang sariling katayuan. Sa kanyang sariling katayuan, individual. Si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ay ang kay Kristo sa kanyang pagparito. Ito yung pangunahing bunga si Jesus Christ. Bakit siya pangunahing bunga? Pangunahing bunga siya sa mga nabuhay na mag-uli. Pag binalikan natin dito sa verse 19 and 20 ang sabi dito. Okay, taas pa natin. Sa verse 18, kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Kristo ay pawang nangapahamak, kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Sana naunawaan ng marami yan. Datapwat si Kristo ngay muling binuhay sa mga patay, na siya ay naging pangunahing bungas ng nangatutulog. So yun pong pagkabuhay ni Jesus Christ, yun po'y pag-asa. Hindi dahilan sa si Diyos kaya siya ay nabuhay dahil may sarili siyang buhay sa kanyang sarili. Magiging pandaraya ho yun. Lalabas yan, hindi talaga nagkakaroon ng pagkabuhay na maguli. O gano'n. Kaya ho meron pong pag-asa ng pagkabuhay na maguli. Kasi itong taong si Jesucristo, namatay pero binuhay. Kahit pala ang tao ay namamatay, pero may pagkabuhay. Yun po yung pinapahayag dito. Ngayon, kung Diyos si Kristo para sa'yo, ang lalabas niyan, peke yung kamatayan. Artificial yung kamatayan. Diba? So, anong pag-asa nating mga tao na wala namang pagka-Diyos? Wala tayong chance mabuhay na maguli. Kasi si Kristo, pinabuhay na maguli, Diyos siya. Kung gano'n yung mindset, kaya kailangan maintindihan natin mga kapatid. Ang pagkabuhay na maguli, ito po ay resulta po ng pananampalataya sa Diyos. Kapag kayo natulog sa mananampalataya ka, pagkadating ng panahon ay bubuhayin ka. Kaya si Jesus Christ ang pangunahing bunga. At ang sabi, datapwat ang bawat isa sa kanyang katawan, si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Kung magkagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na niya, take note pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama. Sino magbibigay mga kapatid? Si Jesus Christ. Ibabalik po ni Jesus Christ sa Ama ang kaharian. Dilinaw Pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos. Sino ang Diyos? Sa makatwid bagay
sa Ama. Pagkalilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. 25. Sapagkat kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaway. So kung kay Jesus Christ, lahat simula doon sa cross ay ipinasako po sa kay Jesus Christ ang lahat ng mga bagay. Starting pa lang po yung mga kapatid. Starting po lang yon. Ngunit, ang sabi dito, verse 26-27, ang kahuli-hulihang kaaway nalilipulin na yung kamatayan sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. The same description na binanggit po mga kapatid sa Proverbs chapter 8 para kay Adan. Ganon din sa anak ng tao. Pinasuko lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. Take note mga kapatid kung lahat ay ipasusuko, mayroong nagpasuko. Sino nagpasuko? Sabi din yung Diyos. Sa makatidbagay ang Ama. Ngayon, kapag napasuko ng lahat ng mga bagay, ay anong sabi dito? Ang sabi dito, at kung lahat ng mga bagay ay mapasuko na, verse 28, kung magkagayoy ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Kita niyo mga minamahal kong kaibigan. Ang kasaysayan, ang talatang ito, ang mga talata ay nagpapahayag po ng final. Final na kahantungan ng labanan ng mabutit masama. Gagapiin ng Panginoong Jesucristo ang kamatayan pinakalas na gagapiin niya. Tignan niyo kung pantay sila ng Ama sa pagka-Diyos, bakit kailangan niya pang sumuko? At kung si Jesus Christ ay Diyos, bakit kailangan pa niyang bigyan ng kapamahalaan? Kung si Jesus Christ ay Diyos, bakit kailangan pa na siya'y sumuko? At bakit kailangan na may magpasuko sa kanya ng lahat ng bagay? Di ba mga kapatid? Ang kailangan lang kasi natin maintindihan dito, para hindi natin isipin na parang ang baba naman ni Kristo kung kilalanin natin siyang tao, maintindihan sana natin mga kapatid yung Messiah. Pag sinabing Mesias, pag sinabing pinutungan ng Diyos, ang Diyos ang nagputong, ang Diyos ang nagbigay ng kapamahalaan, maintindihan sana natin kung gaano kataas ang kapamahalaan kapag ang Diyos ang nagbigay. Para hindi natin maisip na ang Panginoon Jesucristo ay napakababa naman. Makita natin pasusukuin din po siya. Sino si Jesus Christ? Siya po ang ikalawang Adan, mga kapatid. Kaya kung babasahin natin dito din sa chapter 15 verse 42, sabi dito, basahin natin sa 45, ang sabi, gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Marami na may misinterpret pag sinabing naging espiritu na daw, bumalik na daw sa dati niyang kalalagayan, na dati daw kasi espiritu siya. Mga kapatid, inuwain natin mabuti dito po sa bagong tipan. Pag sinabi pong espiritu, spiritual. Ibig sabihin, hindi na nabubuhay sa laman. Pag sinabing hindi nabubuhay sa laman, hindi na po siya nabubuhay sa kasalanan ito. At goal po ng lahat ng mananampalataya na darating ang panahon o maabot natin yung kasakdalan na katulad ni Jesus Christ na hindi na tayo nabubuhay sa laman, kundi nabubuhay na rin tayo sa espiritu. Kaya nga dito mga kapatid, kahit tayo man, papalitan yung katawan nating makasalanan ng katawang espiritual. Hindi po yung katawan na wala nang laman, walang buto. Tandaan natin ang lalangin ang tao, may laman at may buto, pero hindi po yung laman na katulad ng meron tayo ngayon na mahina. I-restore lang po tayo doon sa dating kalalagayan. Hindi po alis sa pagiging tao. Pag sinabing tao mga kapatid, tao yan. Hindi pwedeng wala yung pagiging tao natin. Babaguhin lang ang tao at ibabalik sa dating niyang kalalagayan. Kailangan natin maintindihan yan. O yung mga nagtuturo kasi na
pagdating daw ng rapture, kaluluwa na lang yung maiwan yung katawan dito. Kasi po hindi naintindihan yung sinasabi dito. Ang sabi ho dito, sa verse 44, ang sabi dito, itinanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na mag-uli na katawang ukol sa espiritu. Pag sinabing ukol sa espiritu, ibig sabihin banal, matuwid, hindi na ayon sa kasalanan, restored doon sa original na kalagayan ng tao before magkasala. Diba? Binubuhay na mag-uli na may kapangyarihan. Kita nyo binubuhay na may kapangyarihan. Kaya mga kapatid, unawain po nating mabuti ito. Mayroong iba't ibang uri ng laman. Sabi dito sa verse 39, mayroong laman ng tao, may laman ng hayop, may laman ng mga ibon, at ibang laman ng isda. At mayroon namang mga katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. So ano yung ukol sa langit mga kapatid? Ito yung mga katawang banal. Ito yung restored. Ito po yung mga katawan na spiritual na. Ngayon tingnan nyo bigyan ko example kasi madami po ang namamangha doon sa si Jesus Christ kung tao daw bakit nakapasok doon sa butas o doon sa saradong silid. Isipin nyo mga kapatid, sa Transfiguration sa Matthew chapter 17, nakita doon si Elias at saka si Moses. Nagliliwanag silang tatlo. Wala nang pagkakaiba yung mga katawan nila. Pare-pareho silang nasa kalwalhatian. Tao naman si Moses, tao din naman si Elias, tao din si Jesus Christ. Nag-uusap-usap silang tatlo sa Transfiguration. Para po gusto ko lang maintindihan mga kapatid na maunawaan po natin ano ba yung pinaglalaban naming tao si Jesus Christ. Gaano kahalaga yun? Kailangan kasi natin maintindihan yung plan of redemption. May first Adam and may second Adam. Si Jesus Christ po ang second Adam. Si Jesus Christ, ang purpose niya po ay upang maibalik ang tao sa dating na walang kalalagayan. To restore the lost image and likeness of God in humanity. Yan po yung purpose ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus Christ ang kanyang kaparaanan para ma-restore. Tingnan niyo mga kapatid punta tayo dito sa Roma. Bro Rasha, bigyan mo ako ng kung magko-conclusion tayo. Dito sa Roma, chapter 5, mga kapatid tingnan nyo, basahin natin. Simulan natin dito sa 12. Sabi dito, kaya kung paano na sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Lahat. Sinabi lahat. Pinaliwanag dito, kahit po yung ginagkasala ng kasalanan na nagawa ni Adan. Okay, punta tayo sa baba mga kapatid. Dito tayo sa verse 18 hanggang 20. Sabi dito, kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran. Ito yung marami unawain natin mga batid. Sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng tao sa ikaaring ganap ng buhay. Kaya pinaglalaban ng marami na hindi natin kaya sundin ng utos kasi ganito ganyan, si Jesus Christ lang. Hindi kasi naintindihan yung nangyari. Tanda natin, ang konteksto kasi noon, isang tao lang nagsimula yung kasalanan mga kapatid. Na kahit ikaw ay hindi nakagawa ng kasalanan na nagawa ni Adan, pero bakit namamatay? Lahat ng tao subject to death, lahat namamatay. Kahit hindi naman nagkasala kagaya kay Adan. Yun po yung bunga ng kasalanan ni Adan. Kaya pinakita dito na ang pagkakaiba naman ni Jesus Christ, basahin natin dito para makita nyo kung anong pagkakaiba. Sa 14, bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nangagkasala man ng tulad sa pagsalangsa ni Adam, na siyang anyo niyaong darating. Ano daw? Anyo pala ni Adam si Jesus. Datapwat gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami,
lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang taong si Kristo Jesus. So, biyaya ng Diyos yun, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Anong ginawa ng Panginoong Kristo? Binawi niya yung paglabag ni Adan. Yung pagiging disgraceful ni Adan, yung pagiging disobedience po ni Adan, binawi ng ating Panginoong Kristo through perfect obedience. Si Jesus Christ mismo ang nagpakita ng perfect obedience. Ipinakita niya yung pagtatagumpay sa mga tukso ni Satanas. Alam niyo kung kailan nagtagumpay si Jesus Christ? Unang pagkakataon, doon sa ilang. Doon siya tuksohin after 40 days ng kanyang pag-aayuno. Dahil yun po yung usapin Si Adan, isang tukso lang, bumagsak na. Kaya pasilin nyo, bakit ang kauna-unahang tukso na ginamit ni Satanas kay Jesus ay pagkain? Tapos tiniming niya talaga na gutom na si Jesus Christ. Kasi iniisip niya na kung yung unang Adan nga, perfecto, natalo ko sa pagkain lang. Ito pa kaya, na ito'y pinanganak sa sinful nature, naku, wala itong kakayahan para managumpay sa akin. Yan ang inisip ni Satanas. Pero nung pagsabi niyang, kung ikaw ang anak ng Diyos, ang batong to gawin mong tinapay. Alam ni Jesus Christ na may pagdududa sa kanya. Bakit may sabi, kung ikaw ang anak ng Diyos? Alam ni Jesus Christ na, hindi ko to followers. Kasi kung followers ko to, hindi to magdududa. Dapat katulad ni Pedro, ikaw ang anak ng Diyos. Di ba? Ay kailan ba na-pronounce yung pagiging anak ng Diyos? Ito sa baptism. 40 days before yung tukso. Binotismuhan siya, tapos nandun yung tinig. Pagkatapos, yun yung ginamit na batayan ni Satanas para sabihin kung ikaw ang anak ng Diyos. Kasi may pronouncement ngayon, nagtagumpay si Jesus? Nagtagumpay. Bakit? Sabi niya, hindi siya tinapay lamang nabubuhay ang tao. Kaya si Satanas gumawa ng pangalawa hanggang pangatlong tukso, mga kapatid. So, balit, ang sabi ng Biblia, siya ay hindi nagkasala. Tinukso sa lahat ng paraan, ngunit hindi nagkasala. Yun yung sinasabi ng Biblia. Kasi si Adan, isang tukso lang. Si Eva pa nga yung tinukso. Si Adan tumanggap kay Eva. Nadala siya. No? Nang napakasimple. Kaya iniisip po ni Satanas, simple lang madala si Jesus Christ. So, balit na pagkakaiba nila, kasi si Jesus Christ, mulat siya sa labanan. Kapag mulat ka sa labanan, alam mo may Satanas, kailangan naninigurado ka. Kaya si Jesus Christ ay nanigurado at alam niya. Kaya nga po, naging karapat-dapat siya na maging kahalili ni Adan na may pasakop sa kanyang lahat ng mga bagay. Pasilin niyo ang konteksto. Kailan ibinigay ng Ama ang lahat ng kapamahalaan kay Jesus Christ? Mateo 28:18. Kailan yon? Nung siya'y mabuhay na mag-uli na. Kasi ibig sabihin, yung binabasa natin dito sa 1 Corinthians, na-conquer niya na kasi sa sarili niya yung kamatayan. Nagtagumpay na kasi siya. Kaya doon ibinigay. Yung kapamahalaan, doon po na-restore yung dominion na nawala kay Adan. Kaya si Jesus tinawag na, ilang minuto pa, bro? Okay, dito tayo sa question and answer muna, bro. Okay, sige. I-conclude ko lang ng konti, bro, ha? Sige lang. Bigyan ko lang ng konting lang. Okay, sige. So, yan mga kapatid, para punta tayo sa ating question and answer. So, gusto ko lang bigyan huling verse ito na babasahin ko muna dito sa presentation, sa Romans, no? Tuloy natin ng konti. Sabi dito po, sapagkat kung paanong sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamagitan ng pagtalima, take note ha, pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Hindi ito nabigyan pansin ng mga preacher. Puro dugo lang ng dugo ang nakita. Hindi nila alam na kaya nagkaroon ng kamatayan si Jesus sa cross dahil siya naging matalimahin. Sa kanyang pagtalima, pinagsikapan siyang patayin. Dahil doon galit na galit si Satanas sa pagsunod ng tao sa kalooban ng Diyos. Kaya pinatay ni Satanas pilit ito si Jesus Christ. Kaya yun po nangyari. Ngayon, dahil lang sa kamatayan o doon sa pagsunod ni Jesus Christ, nagkaroon siya ng kamatayan, nagkaroon po ng justification ang marami. At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana
Datapat kung saan nananagan ang kasalanan ay nananagan ng lubha ang biyaya. Kaya makita natin mga kapatid ha, true perfect obedience. Doon na doon yung kautusan. Nalabag ni Adan. No? Nalabag ni Adan. Nagkasala ang lahat. Nasunod ng Panginoon Jesucristo, hindi nagkaroon tayo ng pag-asa. Ang resulta kay Adan, ang resulta sa sangkatauhan ng kasalanan ni Adan, puro disobedient, puro disgraceful. So yung lahat po na magiging bunga ng pananampalataya kay Kristo, lahat na maliligtas sa pamagitan ni Kristo, ang magiging bunga naman yung tagumpay ni Jesus Christ. Yung lahat ng mga nagawa ni Jesus Christ, magiging bunga din sa buhay natin yung mga kapatid. No? Okay. So sige, pasok tayo sa ating mga question and answer, Bro Asya. So shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Nandyan si Normie Orieta, si Alex Angeles, nandyan si Rods Oderia. Shoutout doon kay Jan Christian Pipito, sabi niya amen. Sili Lubugan, sabi niya Sili is watching. Shoutout din mga kapatid kay Jeremias Pipito, kay Emmy Alfonso. Bro Jeff T, meron bang tinawag na Mighty God at Almighty God? So yun yung unang tanong, bro? Yes. Yung kay Sister Emmy, ano? Okay, unang tanong kay Sister Emmy, meron bang tinawag na Mighty God at Almighty God? So, what po kasi mga kapatid, doon unang sagot ko dyan, ang Diyos ay yung Ama, talagang Almighty God. Wala po diyang duda, talagang Father. So, balit ang Father, tinatawag din po siyang mighty. Ang ibig sabihin kasi makapangyarihan siya, no? Ngayon, ang tao mga kapatid, yung sinatawag natin by culture or principle po, tinatawag din ng mighty, no? Halimbawa, basahin ko lang no dito sa Psalms. Basahin natin mga kapatid na sa Psalms chapter 82 verse 1, no? Basahin natin. Tingnan natin mga kapatid. Ginamit dito yan eh. 80. Okay, tama. Ang sabi dito, ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Kapisanan ng Diyos. Anong ginamit dito? Tingnan natin sa ayan. Congregation of the mighty. Yung mighty dito mga kapatid, L. So sino tinutukoy dito ng mighty? Na-translate na Diyos, Sister Emmy? Ang tinutukoy po dito mga tao. Kongregasyon ng mga tao. O, kongregasyon ng mga nilalang ng Diyos. O? Either angels yan, mga tao yan. Tinawag silang mighty. Diyos ang pagkakagamit sa pagsasalin. And He judges among the gods. Elohim naman ang ginamit dito. Humahatol ang Diyos sa mga Diyos. Elohim ang ginamit, pero malit na letter at sa English with S, gods, mga Diyos. Hindi mo po pwedeng mga Diyos-Diyosan to kasi yung mga Diyos-Diyosan, hindi naman nakapagsalita, hindi mo naman, yon. Kung hindi, ito kasi kongregasyon may buhay to no? So, basahin natin, pagdating sa verse 6, sino-sino itong mga to? Ang sabi sa verse 6, aking sinabi kayo'y mga Diyos at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. O, diba? So, yung mga tao pala, tinatawag silang Diyos, tinatawag silang mighty. Kung titingnan natin, itong Diyos na ginamit dito ay Elohim. Tingnan niyo po Elohim. Sino tinawag na Elohim? Yung mga anak ng Diyos. By principle po yan mga kapatid. Hindi by nature. By character po yan. Yun kasi sinasabi na dati natin maintindihan na ang tao nga kasi, nilalang po siya sa larawan at wangis ng Diyos. Kaya kung dapat ang makikita mo sa mga anak ng Diyos, ay ang Diyos mismo. Yun kayo mga katanungan. O kung ang Diyos ay, pag ang Diyos ay nanganak, anong anak niya? Diyos din. O tama, kasi ang sabi dito, kayo mga Diyos din naman. Ang nangyari kasi mga kapatid, nilimitahan nating mga Kristiyano na dapat pagka anak ng Diyos, si Jesus Christ lang, pag tayo anak ng Diyos, hindi tayo pwedeng Diyos din. Bias po yun. Kasi tinawag din naman ng tao na Diyos, na anak ng Diyos. At the same time, tinawag din mismong Diyos. Ba't hindi natin may pagtanggol na Diyos din ang tao? Kasi po, alam natin na ang tao, pag tinawag na Diyos, it refers to the image and likeness of God. Kaya nga ating Panginoon Jesucristo, bagot walang direkta, no? Wala man direkta talaga na ginamit na si Jesus Christ ay tinawag na Diyos mga kapatid. Doctrinally,
yung maliwanag na pagkakapahayag. Wala talagang ganun. Pero alam natin na yung character of God ay nasa ating Panginoon Kristo. Ito dagdagan ko lang bro Rasha bago tayo pumunta sa isang katanungan. Tingnan niyo po dito sa Hebrews chapter 1, ang sabi dito sa verse 3, palibhasay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian. Sino daw po? Si Jesus Christ. Sinag ng kaluwalhatian ng Ama. At tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Si Jesus Christ, larawan ng pagka-Diyos. Pasilin niyo po samantala doon sa creation, ang larawan po ng Diyos doon si Adan. Pero nung mawala kay Adan yung larawan ng Diyos, napunta ito kay Jesus Christ. Paano ito napunta kay Jesus Christ? Nandito po Hebrews 1 verse 9, inibig mo ang katuwiran at kinaputan mo ang kasamaan. So yun palang pagpili ng Diyos kay Jesus Christ because He loved righteousness and hated iniquity. Kaya't ang Diyos mo ay nagbuhos sa inyo ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. So may kasamahan si Jesus, higit lang siya. Diba? Kaya nga kanina binasa natin first fruit siya. O sino yung mga kasunod? Yung lahat ng mga bubuhayin. May mababasa din tayo na si Jesus Christ ay panganay nating kapatid. So hindi natin pwedeng maging kapatid kung hindi natin kaalyo, kung hindi natin katulad. Di ba? So yun po yung napakaganda dyan. So yung pagiging mighty, ang mighty both ginagamit sa Diyos at ginagamit din po yan sa tao. Yan po ang ating kasagutan, Brother Rasha. Shoutout din dito mga kapatid kay Joshua Balwa. Shoutout dito kay Jonathan Orieta. Good evening daw. Kay Normie Orieta. Nandyan din si Ladel Orieta Glory. Shoutout din kay John Garcia. Dito din kay Joshua Rosas. At dito din kay Altea. Tanong dito. Question ko po kung may dalawang Adan, meron din bang dalawang Eva? Okay. Walang binanggit kapatid na dalawang Eva, literally. Pero ang naging Eva kasi pagdating dito sa New Testament, yung church. Yung babae na sumisimbolo sa iglesia. Napapansin natin, ba't ang Panginoon Kristo walang asawa, no? Siguro, wala naman tayong derbatin, pero pag i-conclusion ko, kaya hindi na binigyan ng Diyos na pinitulutan mag-asawa ito si Jesus Christ, baka mahulog sa sobrang pag-ibig, no? Baka matukso. Alam niyo mga kapatid, ito ang sabi ng Panginoon Kristo. Yung mag-ibig ng higit sa kanyang pamilya, magulang, anak, asawa. Kasi alam niyo, kapag yung tinatawag na family affair, a relationship, mahirap buwagin yun eh. Yung pag-ibig na nagkaroon kay Adan, kung bakit talagang nadala siya ni Eva, kakaiba ang ganda-ganda ni Eva, perfecto. Pagkatapos, ito yung unang-una. Baga sila yung unang couple, unang love team sa mundo, di ba? So ating Panginoon Kristo, wala po siyang ikalawang Eva. Kahit na siya ay ikalawang Adan, wala po siya ikalawang Eva. Ang nagdikalawang Eva na ni Jesus Christ ay yung church. Kaya nga ang church, ito yung ikakasal sa kanya. So spiritual na po yun, hindi na po literal. No? Hindi na po yung literal kapatid, ang tinatawag na pagiging Eva. Dahil ikakasal po ang church sa ating Panginoon Kristo, yun po ay symbolism, no? Hindi po yung literal na pag-aasawa. Ano po? Okay, so sana nasagot kapatid, no, yung iyong nais na katanungan kung meron bang ikalawang Eva. Ang church na po yun, kapatid. Maraming salamat. Okay, question dito na ka-Japanese. Tanong ko po, ano po ang pagkakatulad ng Adan at second Adan? Ayun, napakagandang tanong po, no? Ang pagkakatulad po nila unang-una sa pagiging tao. Pareho po kasi silang tao eh. Alam niyo, natutuwa ko, napakaganda po ng inyong katanungan. Bigyan natin po ng comparison. Alam niyo ba na mas nakakamangha ang creation kay Adan kaysa kay Jesus Christ? Mas namamangha po ako sa creation kay Adan kaysa kay Jesus Christ. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo po mula sa lupa, alabok, walang kaano-ano man. Hinubog ng Diyos, hiningahan, naging tao. Samantalang yung process kay Jesus Christ mga kapatid, may isang dalaga, existing na woman, tao, at nilagyan ng banal na binhi. Nag-create ang Diyos ng isang banal na bagay sa bahay bata ng isang tao. Very simple mga kapatid. Kumbaga, pinalitan lang yung paraan, nasalit na si Jose ang makipagtalik. Ang ginawa niya, kapangyarihan lang niya ginawa niya, power, para banal yung binhi, para malinis yung binhi.
nilagay niya doon mga kapatid. 'Di ba? Hindi imposible. So anong pagkakaiba nila mga kapatid? Okay, isa-isahin natin. Ano yung pagkakapareho no? Yun ang tanong. Ang pagkakapareho nila unang-una, pareho silang tao. No? Pareho silang tao. Pareho po silang binigyan kapamahalaan. Pareho po silang larawan ng Diyos. Ang pinagkaiba naman nila, yung first Adam po naging disobedient, no? Naging masuwayin. Ang second Adam naman po naging matalimahin. Yun po yung kanilang pagkakaiba. Kaya po yung lahat ng kapamahalaan na nawala kay Adan ay ibinigay po dito sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sa Micah mga kapatid may prophecy. 4:6, no? Basahin ko lang ito. Micah 4:6 mga kapatid. Meron po ditong tinatawag na first dominion. Ang sabi dito, tama ba? Teka, check ko lang ha. Ang sabi dito, okay, 4:8. Nasa unahan lang, no? 4:8 ng Micah. And thou, O tower of the flock, the stronghold of the daughter of Zion, unto thee shall it come, even the first dominion. The kingdom shall come to the daughter of Jerusalem. First dominion. Wala lang po tayo ibang mababasang first dominion o dominion na nabasa sa buong kasaysayan ng Biblia, unang-una nasa Genesis 1:26. So yung dominion na yun kapatid, ibinigay sa ating Panginoong Kristo. The same dominion. Kaya sila'y pareho. Kaya sa kanilang kalalagayan, ito pa yung isang pagkakaiba nila. Si Adam, from perfection, from holiness, patungo po sa corruptible body. No? Nagsimula siyang walang kamatayan, nilalang siyang may kapangyarihan, kalwalhatian. Nung magkasala siya, nawala lahat yun. 'Di ba? Sa habang ating Panginoon Kristo, nilalang siyang may kamatayan, corruptible body, pero nagtagumpay, nagtalima at binuhay siya patungo sa walang kamatayan. Yun yung nado sa 1 Corinthians na lahat, no, pati tayo, babaguhin din, magiging katulad din tayo ng ating Panginoon Kristo. So yun yung kanila namang pagkakaiba. Ang pagkakaiba pa, kay Adan nagsimula lahat ng kasalanan, lahat ng kamatayan. Subalit sa pamagitan naman ng Panginoon Kristo, ang lahat ay magkakaroon ng buhay na wala. Yun lahat ng sasampalataya. Lahat ng susunod sa yapak ng ating Panginoon Kristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit sa kanilang pagiging tao, no? Pareho po sila ng kalalagayan ng pagiging tao. Baliktad lang yung process kasi doon kay Adan nagsimula sa perfect, holy, patungo sa pagiging corruptible. Habang kay Jesus Christ, simula doon sa corruptible body, na may kamatayan, nagugutom, nauuhaw, lahat, no? Hanggang sa nabalitan ito ng tinatawag na spiritual body or yung tinatawag ng makalangit na po na katawad. So yun po yung pagkakatulad at pagkakaiba ng ating Panginoon Hesukristo. Ayun. So yun bro Rasha, next question tayo. Okay. At shoutout ulit kay Ladel. Sabi niya good evening daw. Dito din kay Normie at kay Joshua Villabal. Shoutout din kay Zed Watashi, Darwin Clidoro, yun nang tama, sabi niya. Kay Jamaica Sara, good evening everyone. At dito din kay Jen Ava, magandang gabi po, sabi niya. Dito kay Eric Villanueva, Pastor Eric, move on na Jeff T. Taob ka na sa debate. Wala nang visa yan kahit anong ayos pa gawin mo dyan. Okay, so ayan magandang gabi sa iyo Pastor Eric. Mabuti at nanonood ka, no? Ang tao na ang bahala magsabi kung sino ba talaga ang tumaob sa atin sa debate. So, alam mo naman ako ay hindi po ako yung tao na pagkatapos mag-debate mahilig gumawa ng mga reaction video. Ako yung tao na pagkatapos ng debate tapos na po yun, no? Hindi na ako nag-ano pa doon. Bahala na ang mga audience po dyan mga kapatid. So, ayan, good luck po sa susunod nating debate, Pastor Eric, no? Paghandaan mo pong mabuti para hindi na maulit yung naging debate natin nung isang gabi. Ano po, paghandaan mong mabuti, Pastor Eric. Okay, so next question, Bro Rasha. Okay, sabi dito ni Rod Solar Edoria, mali ang pinangangaral mo. Di naman kagustuhan ni Satanas na
mamatay si Kristo sa krus, dahil yan talaga ang mangyayari sa kanya para pagtubos at nagtagumpay niya yan. Okay, ayan maganda yung niya, mali daw yung pinangangaral natin kasi hindi daw kagustuhan ni Satanas na mamatay din si Kristo. Ayan. Alam niyo mga kapatid, ito kailangan niyo maunawaan ito ha. Hindi po ang Diyos ang author ng kamatayan. Ha? Sino bang author ng kamatayan? Bakit sinabi ni doon sa 1 Corinthians na ang huling gagapiin ni Kristo yung kamatayan? Sino ba yung sinasabing kamatayan? Sino ba yung author nito? Ang author po ng kamatayan mga kapatid ay si Satanas. Ngayon, bakit natin sinabi na gustong patayin ni Satanas ang ating Panginoon Jesucristo? Ay totoo po mga kapatid. Kaya nga sa Genesis 3:15, nandun yung prophecy, binasa na natin kanina eh. May pag-aalit mga kapatid. May pag-aalit. Kaya nga kung inyo pong pag-aaralan, ito pong Revelation chapter 12. Okay kapatid, pakinggan mo po, sana nandiyan ka pa nanonood. Dito po sa Revelation chapter 12. Okay. Puntahan ko lang Ayan, Revelation chapter 12. Maliwanag po dito. Sa verse 1 pa lang. Kita na kung sino po yung gustong pumatay sa ating Panginoong Jesucristo. Ayan And there appeared, sa Tagalog natin basahin. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit. Isang babae na nararamtan ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. At siya ay nagdadalang tao, at siya ay sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. Ngayon, pagkatapos noon sa 3, at ang ibang tanda ay nakita sa langit, narito isang malaking dragong mapula na may 7 ulo at 10 sungay, at sa kanyang ulo ay may 7 diadema. Tingnan niyo ang ginawa niya mga kapatid Kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at ipinagahagi sa lupa. At lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak na upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. Verse 5, Let's say nanganak na isang anak na lalaki na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. At ang kanyang anak ay indagaw na dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. So sino po yung dito, dragon? Basahin natin dito sa 12:12. Kaya't mga gala kayo o mga langit at kayong nagsisitalima diyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit. Sino daw ang Diablo? Ngayon sino ba itong Diablo na ito mga kapatid? Ay sabi dito sa taas, basahin natin. Siya ay tinatawag sa verse 9 at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas. Kayong sabi nung nag-comment na mali daw tinuturo natin kasi hindi daw purpose ni Satanas na patayin. Purpose Ngayon, ito mga kapatid, papaliwanag ko pa po sa inyo. Sino ba ang pumapatay sa tupa? Tandaan natin ang ating Panginoon Jesucristo mga kapatid, kaya po siya nakatakda na mamatay kasi siya po yung tupa. Juan 1:29, ang ating Panginoon Jesucristo po ay kordero. Kapag pinag-aralan natin ang sanctuary doctrines, meron pong pinapatay. Simula po noong magkasala ang tao, pumatay na sila ng tupa. Ang pumapatay ng tupa mga kapatid, yung taong nagkasala. Yung makasalanan ang pumapatay. Hindi po ang matuwid ang pumapatay, hindi ang Diyos ang pumapatay. Ngayon, sinong pumatay sa ating Panginoon Jesucristo? Di ba yung mga makasalanan? Kasi yun yung handog Sino pumatay? Di ba mga makasalanan? Ang nagpapatay ay mga Hudyo, yung mga Hudyo na ayaw sa kanya. Hindi naman lahat ng Hudyo yung mga Hudyo na ayaw sa kanya. Sila yung nagpapatay. Hindi nila alam na yung pagpapatay nilang yun pala yung paghahandog na ginagawa nila araw-araw. Sino yung nagpako sa cross? Yung mga Romano. Mga Romano ang nagpako sa cross. Hindi po yung Roman Catholic Wala pa po Roman Catholic at that time. Roma, bansang Roma. Maganda po yung klaro tayo mga kapatid. Hindi tayo magpataka dito ng pagbibintang. Yung mga Romano, yun kasi yung nakakasakop sa Israel sa panahon na yun. Sila yung naghahari sa buong mundo. So, niutos ng mga Hudyo
ng mga pariseo, mga eskriba na ipapatay ang ating Panginoon Jesucristo, kaya ipinako sa cross. Oh. So sino may layunin nun mga kapatid? Hindi ang Diyos ang may layunin. Kung hindi ipinagkaloob ng Diyos ang kamatayan, ipinahintulot niya para sa ating kaligtasan. Kapakinabangan po natin yun. Sa panig ng Diyos, ayaw niya po ng may namamatay. Sa panig ng Diyos, hindi po siya promotor ng kamatayan. Dapat nating matandaan yan. Subalit tayong mga makasalanan ang nangangailangan ng sakripisyo. Tayong makasalanan ang nangangailangan ng kamatayan. At mismo si Satanas, sa galit niya, sa ating Panginoon Jesucristo, pinatay niya. Kaya nga sinabi sa Genesis 3:15, dudurugin yung sakong. Sakong lang. Pero pag si Jesus Christ na, ang nakahatol ay ulo ng dudurugin ni Satanas. Sino yung kamatayan? Di ba? Yun na po yun. Si Satan na mismo sa dulo na. Pinakalas na po na labanan na yun mga kapatid. So, tama po itinuturo natin kapatid. Maring marami lang po ang hindi po pa nauunawaan. No? Marami po pong hindi nakakaunawa talaga doon sa tinatawag na plan of redemption, plan of salvation, and the purpose of God sa ating Panginoong Jesucristo. Okay, so salamat. And the next question. So shoutout muna kay Gigi Garcia, Normie Orieta, ayan. Shoutout din kay Jose Tarayo. Sabi niya dito, so it is written, the first man Adam become a living being, the second Adam Christ, a life-giving spirit. Ano daw? Yung first Adam daw, become a living being, tapos yung second Adam, a life-giving naman. Yes. Okay. Tama yan. Okay. Balikan natin nung nasa 1 Corinthians kasi yan. Oo. So, ano nga bang konteksto po? Bakit po sinabi na yung first Adam? Pinaliwanag na po natin kanina sa Romans chapter 5. Dahilan nga po sa tinatawag na kasalanan, kaya nga ang naidulot po ni Adan sa tao, sa lahat ng nilalang ng sangkatauhan ay kamatayan. Pero bakit si Jesus Christ ay nagbibigay buhay? Ano ba yung buhay na binigay niya at saan galing yun mga kapatid? Sa John 3:16, yung buhay na galing sa Diyos. Tandaan natin, ang buhay po ay galing sa Diyos. Pag binasa nyo sa Genesis chapter 2, verse 7, ang buhay ay mula sa Diyos. So, meron dalawang uri ng buhay dito. Meron tinatawag na itong physical na buhay na umiiral pa sa atin na ito'y namamatay. Kapag namatay ito, ayun, babalik na sa Diyos. Ngayon, bakit? Ano yung buhay na ibinibigay ng ating Panginoon Jesucristo mga kapatid? So, may process yun Una, yung salita ng buhay. Okay, basahin natin. Dito po sa Juan 6, John 6 verse 63. Ang sabi rito, ano yung buhay na ibinibigay niya? Ang espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. So ano pa ibinibigay ni Jesus Christ na buhay sa tao ngayon, kasalukuyan? Yun pong salita. Yun pa lang po yung natatanggap natin. Kaya nga kaya against po tayo sa OSAS na yung once saved, always saved. Ako meron akong sarili version bro Russia ng OSAS Once you're a son, you're always a son. But it doesn't mean na kapag ikaw ay sana, hindi ka na pwede mapahamak. Di ba? Pwede kang anak ka ngayon, kahit naman saan mangyari, pag ikay pinanganak, anak ka na Hindi na mababago pag anak mo. Pero hindi ibig sabihin na kapag ikay anak, hindi ka na pwedeng mapahamak. Kahit ikay anak, pwede ka pa rin mapahamak. Kaya doon sa prodigal son, parang mayroong dalawang anak doon May elder son, mayroong prodigal son. Di ba? Parehong son yun. Pero isa doon hindi, negative ang record niya doon, yung elder son. Madami po mga ganyan mga kapatid, no? Alam mo, si Esau at Jacob, pinakita doon, may dalawang uri ng anak. Isang tapat na anak at isang masuwayin anak. So parehong anak yun. Isang masuwayin lang at isang tapat. Kaya number one time kumukontra sa OSAS, no? ng once saved, always saved na kapag daw naging ligtas na hindi na pwedeng mawala sa kaligtasan. Abangan niyo po yung debate namin ni Bro Eric. So balik tayo dito, no? Yung salita ng buhay, yun po yung ibinibigay po ng
ating Panginoong Hesukristo. At pagdating po ng araw mga kapatid, ay meron pong ibibigay pa. Ito sabi sa Hebrews chapter 9 verse 28. Babasahin ko mga kapatid. Hebrews chapter 9 verse 28. Parang bumaliktad yata. Okay. Hebrews chapter 9 verse 28. Okay, babasahin ko lang sabi dito mga kapatid, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway, pakikita na hiwalay sa kasalanan. Di ba? Makikita siya. Second coming, hiwalay na sa kasalanan. Sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. So may pagliligtas pa doon mga kapatid, di ba? Meron naghihintay. Yung naghihintay, ligtas na din yun. Di ba? Pero ililigtas pa. Bakit? Kasi yung unang kaligtasan na natanggap natin, yun po yung assurance of salvation na tayo'y pinatawad sa kasalanan. Yun po yung kaligtasan na yun, na tayo ay pinatawad mula sa ating mga past sins, sabi sa Romans chapter 3. Ngayon, hindi lang hulugan na wala nang pwedeng magbago sa iyo, sa pagitan niyan. Kailangan mo po na maging matiisin, matyaga na maghintay. Para pagdating ng ikalawa, na pagdating ng Panginoon Jesucristo, pag ikay nadatnang matyaga, nagtitiis, at ibig sabihin nananatili, ayon, dalanan niya, walang kamatayan, wala nang kasalanan, at ililigtas naman niya, ang mga nagsisipaghintay sa Kanya. Yan. Kaya ang first aid, mga kapatid, tanda natin ang pagkakaiba nila, isa sa pagkakaiba, dahil nga sa iyong kasalanan, dumaloy sa atin dahil lang sa kasalanan ni Adan. Subalit sa pamagitan ng tagumpay ng ating Panginoon Jesucristo, ang lahat ng sasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, wala pa po sa ating hindi namamatay. Pero nasa atin na yung mensahe, yung gospel of the kingdom, yung mensahe ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Ngayon, huwag nating bitawan. Kaya sabi sa Revelation 3:12, panghawakan mong mabuti. So pagka sinabi panghawakan mong mabuti, may chance na mawala. Ano pa sabi doon? Baka maagaw doon sa Revelation 3:11. Basahin ko mga kapatid para mas klaro. 3:11. Tapos sabi rito ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sino man ang iyong putong. Pwede palang mawala yung putong na buhay na walang hanggan. Kaya Pastor Eric, paghandalong mabuti ang ating debate sa 14. So next question Bro Rasha. Okay, siguro last question to bro. Nanggagaling okay, yeah. Manggagaling sa akin bro. Ang question ko bro, sige. Sa dalawang Adan, nabanggit mo nga na kung ang tao ay nagkasala, ang tao din yung magbabalik. Sa Biblia kasi bro, lalo na sa amin na Trinitarian, sinasabi lagi namin na ang Diyos lang ang makakapagligtas ng tao. So yun naman, how you explain na ang tao na si Kristo naging manliligtas ba yung tao din? Nahimong manluluwas. Okay. So yun yung tanong mo bro, yun Okay. Salamat bro sa iyong katanungan. Okay, napakaganda po ng katanungan mga minamahal kong mga kapatid. So, una, naniniwala po tayo na ang tagapagligtas talaga ay ang Diyos. At ang Diyos po na yan ay ang Ama. Siya po talaga yung Savior, Siya po talaga yung tagapagligtas. Wala po tayong wala tayong pagtatalo diyan, wala po tayo diyan ng debate mga kaibigan, mga kapatid, dahil lahat po tayo naniniwala na ang Diyos ay tagapagligtas. Subalit sa kabilang dito sa pangalawang stage, paano ba ang Diyos nagliligtas? Yun po yung katanungan. So sa bawat panahon nagliligtas ang Diyos. Halimbawa, sa panahon ng paglabas sa Ehipto, pagliligtas po yun. Pero paano nagligtas ang Diyos? Sa pamamagitan po ni Moses. Nung mawala si Moses, sa pamamagitan naman ni Josue.
Madami po sa Biblia, nandiyan si Othniel, si Zorobabel, madaming mga kapatid. Pag consider niyo po yung mga human saviors, no? Mga tao sila pero tagapagligtas. Bakit? Kasi ang Diyos po ay gumagamit siya ng kaparaanan ng pagliligtas. Ngayon, bakit ang ating Panginoon Kristo ay tagapagligtas din? Tao siya pero kaya na magligtas? Bakit mga kapatid? Ito po, babasahin natin dito po sa chapter 5, verse 31 po ng ayan, Acts, Acts chapter 5 verse 31. Ang sabi rito mga kapatid, basahin ko po. Siya ay pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas. Ayan. Bakit nakakapagligtas si Jesus Christ? Kasi po binigyan po siya ng kapamahalaan mga kapatid. Naalala niyo yung mayroong isang taong may sakit na sabi niya ay pinatatawad na ang iyong kasalanan. Sabi ng mga Hudyo, namumusong to kasi Diyos lang ang pwedeng magpatawad ng kasalanan. Pero ano sagot ng Panginoon Kristo? Hindi nyo ba nalalaman na ang anak ng tao ay may kapamahalaan na magpatawad ng kasalanan? Saan nanggaling yung kapamahalaan? Galing po yun sa Diyos. So yung lahat po ng ginagawa ng ating Panginoon Kristo, yun po ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po nakita natin yung punto dito, no, Bro Rasha, na yung kapamahalaan. Napaka-importante po nun. Ipinasakop ng Diyos ang lahat sa ilalim ng paa ni Jesus Christ. So lahat po ng authority binigay. Maliban lang po doon sa pagiging Diyos ng Ama, hindi po pwedeng mapunta sa ating Panginoon Kristo. Ito yung last na sample na gusto ko ibigay. Nung si Jose, no, the dreamer, Joseph the dreamer, nandun siya sa Ehipto. Nung nanaginip si Paraon, nung panaginip na may 7 matataba, tapos 7 payat, yung 7 malusog na mga hayop, tapos yung 7 baka na payat. Nung may paliwanag ito ni Jose, mga kapatid, ang payo ni Jose, maglagay ka ng tao na may kakayahan para mamahala sa buong nasasakupan mo. Ano ang sabi po ng Paraon? Wala nang ibang tao na mayroong sapat na kaalaman at karunungan sa bagay nito, kundi ikaw mismo. So anong sabi ng Paraon? Ngayon, Jose, ibinibigay ko sa iyo ang kapamahalaan sa lahat, sa buong nasasakupan ng Ehipto, mga kapatid. Mula doon sa pagbaba, doon sa upuan, maliban lang doon sa asawa ni Paraon, hindi pwedeng i-share yun. Pero mula doon, pagbaba doon sa luklukan ni Paraon, hanggang sa kaduluduluhan ng nasasakupan po ng kaharian ni Paraon, nasa kapamahalaan ni Jose. Kaya nga sabi doon pag sinabi mo huwag ibababa ang paa sa lupa, huwag ilalapat, hindi lalapat ang sino man. So yung authority, mga kapatid, ganun. Nandun yung singsing. At alam niyo ba yung kahalagahan ng singsing? Yung singsing ng hari, ibig sabihin full authority yun, mga kapatid. Kaya nga tinan niyo yung mga bumibili sa panahon ni Jose, hindi naman sa hari napunta, kay Jose napunta, kasi the full authority ay nasa kay Jose. Pero hindi nangangahulugan na siya na si Paraon. Hindi po siya si Paraon. Binigyan lang siya ng kapamahalaan. The same po sa ating Panginoon Kristo. Ang tagapagligtas po ay ang Diyos. Ang Diyos po ang tagapagligtas. So balit gumawa siya ng paraan. Dito sa sangkatauhan, si Jesus ang ginawa niyang ating tagapagligtas. Another sample, halimbawa, nalulunod, mga kapatid. May nalulunod. Naghagis ka ng timbulan. Diba? So yung timbulan na inihagis mo, yun yung nagre-represent po sa ating Panginoon Kristo. At ikaw na naghahagis, yung nagre-represent sa Diyos. Kaya nga sa John 3:16, ang sabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So sino pong umibig? Ang Diyos. Anong ginawa niya? Binigay niya. Sino? Si Jesus Christ. So lahat ng sasampalataya kay Jesus Christ at gaganapin ang kalooban ng Ama, magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Kaya po naging tagapagligtas ang ating Panginoong Hesukristo. Pero sa ibang banda, mapansin niyo, bakit siya naging tagapamagitan? Bakit kailangan pa ng tagapamagitan kung siya naman pala mismo ang magpapasya ng ating kaligtasan? So nandun pa rin, mga kapatid, yung, kaya klaro dun sa binasa natin sa 1 Corinthians kanina, di ba? Pag napasuko na ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang paa, darating yung panahon, susuko din po siya. Susuko din ng Panginoon Kristo doon sa Diyos. O yan. Kaya, so yung Bro Rasha, yung aking kasagutan, sana ay bigyan ng kasagutan yung iyong katanungan.
Kaya naging tagapagligtas si Jesus Christ dahil sa binigyan siya ng kapamahalaan at ginawa siyang tagapagligtas ng nag-iisang tunay na Diyos. Siguro last statement bro sa yung topic ngayon. Okay. So maraming salamat mga kapatid no sa inyong lahat, sa lahat na po na nakasubaybay at nanood. Sana patuloy niyo pong suportahan itong programa ni Brother Rasha. Okay, so for the conclusion mga minamahal ko mga kaibigan, gusto ko lang i-summarize yung ating pinag-aralan. Mayroong dalawang Adan mga kapatid. Yung unang Adan, binigyan po ng kapamahalaan. No? Gusto ko po mabigyan nating pansin yun, yung kapamahalaan mga kapatid. At yung image and likeness. Ano ba yung image and likeness? Okay. So ito, nabigyan natin ng conclusion dito sa Hebrews chapter 1, balikan natin, verse 3. Wala po kay Adan yung image and likeness of God in humanity, nawala po yun. Kaya po, ito po ay naibalik sa ating Panginoon Kristo. Kaya sa bagong tipan, ang tinatawag na larawan ng Diyos ay si Jesus Christ. Basahin natin. Palibhasa ay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian. Express image, no? At tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Ang sabi sa English ay express image of His person. So si Jesus Christ po, no, sa pamagitan ni Jesus Christ ay nakikita po mismo yung larawan ng Diyos. Kapag kinuha natin ito sa Greek mga kapatid, ang ginamit ho dito ay karakter. Ayan ha. Ito pong express image ay karakter. So ibig sabihin pala na si Jesus Christ ay image and likeness of God, ay nahayag sa kanya yung karakter. Kaya kay Adan ginamit una yung tinatawag na image and likeness. No, yung image and likeness, ito po yung sinasabi dito na kay Kristo, yung karakter ng Diyos. Ano, napakaliwanag po niyan dito, verbatim po yan sa Hebrews 1 chapter 1 verse 3 na ang ating Panginoon Kristo po larawan. Kaya nga po ito po yung isa sa mga sikreto ng pagkaunawa sa Pilipos 2. No, yung sinasabi doon na palibhasa nasaan yung Diyos. Kahit na po ipaliwanag natin na ito yung Greek nito, ito yung ano ito. Ang konteksto po kasi ng buong Biblia pinakita naman no, na ang ibig sabihin po doon yung karakter ng Diyos. Yung karakter ng Diyos ay nahayag sa ating Panginoon Kristo. Yun pong kapamahalaan na ibinigay ng Diyos ay nasa ating Panginoon Kristo. Ngunit hindi niya po ito inaring panangnan. Hindi niya po ito ipinagmalaki. Nagpakumbaba pa rin siya. Parang alipin pa rin. No, kahit nasa kanya na yung authority, full authority. Kukumand nga niya yung mga masamang espiritu, natatakot sa kanya. Because of His authority. Na yung authority na yon mga kapatid, yung dominion na yon, yun po ay natanggap ng ating Panginoon Kristo mula po sa Ama. At sabi dito sa Hebrews chapter 2 verse 5 mga kapatid, kailan po mangyayari yung full, talaga kabuuan na talagang lahat na nasako. Ang sabi dito simula sa 5, sapagkat hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang dating. Sanglibutang darating, ito yung new heaven, new earth, na siya naming isinasaysay. Ano pala yung sinasaysay na ipasasakop? Sanlibutang darating. Kasi ito sanlibutang ito, distilled na to for destruction, sabi sa 2 Peter chapter 3. Ngunit pinatunayan ng isa sa isang dako na sinasabi, ano ang tao upang siya iyong alalahanin? O ang anak ng tao upang siya iyong dalawin? Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti sa mga anghel. Dito klaro na mga anghel. Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at karangalan, at siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay. Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kanyang mga paa, sapagkat nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kanya ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kanya. Ngunit, sabi to, ngunit ngayon, ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kanya ang lahat ng mga bagay. 9. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel. Sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan. Excuse me. So maliwanag mga kapatid, no? Kailan natanggap ng Panginoon Kristo yung pagputong ng kaluwalhatian at karangalan? Nung siya ay mabuhay sa mga patay, nung matanggap niya ang kamatayan, nung magtagumpay siya sa kamatayan.
Kasi napakahalaga maintindihan natin mga kapatid yung pagtatagumpay na yun. Yung pagsunod niya, yun po yung paggapi sa kamatayan. Yung kanyang perfect obedience. Na dahilan doon mga kapatid ay napatunayan na kayang sumunod ng tao sa kalooban ng Diyos. At si Jesus Christ na nga ang naging ating huwaran. At ang sabi dito, upang sa pamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao. Ayan, no? Kaya mga minahal na mga kapatid, makita natin ang pinakakahalagahan nito. Sa susunod, idudugtong pa natin, mahaba pa ang mga paksa na ito, talakayan. No? Subalit, ito lang ang nais ko pong maiwan sa bawat isa sa atin. Pag sinabi po namin na si Jesus Christ ay tao, hindi po yun yung sinasabi ng ibang tao lang. Tandaan natin, ang tao may dalawang uring kalagayan. Yung bago magkasala at after na magkasala. Kaya sinasabi ni Job na ako'y tao lang, ipinapakita niya yung kalagayan niya bilang isang nandun sa ganung kalalagayan, no? Pero kung isipin tao, ano ang tao? Kaya nga ang tanong ni David, binubulay niya ang mga gawa ng Diyos, ano ang tao? Hindi tao lang. Kaya si Jesus Christ mga kapatid, hindi siya tao lang. Na siya isang tao na sa pamamagitan niya ay nahayag ang larawan ng Diyos. Siya ay larawan. Siya mismo ay express image of Father's person. Kaya sa kanya makikita mo ang Diyos. Kaya maraming naka-misinterpret na akala si Jesus na yung Diyos. Kasi pag tumingin ka sa kanya, makikita mo yung Diyos sa kanya eh. Kasi sa pamagitan niya ay nahahayag ang Diyos at nakikita po ang Diyos. So balit siya po ay ang ikalawang Adan. Sa madaling salita, na-restore po ang lost image and likeness of God sa humanity through Jesus Christ. No? Yun po yung pinaka-main point ng ating pagtatalakay sa gabi ito. Na yung nawalang larawan ng Diyos sa tao, na ibalik sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Yung nawalang dominion ng Diyos kay Adan, na ibigay na po sa ating Panginoong Hesus Kristo. So yan mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. At gusto ko shoutout na diretso ang lahat ng mga nanonood dyan mga kapatid. May mga katanungan pa kayo, patuloy po kayo magtanong, magsubaybay. At sa lahat ng mga mayroon pang mga gusto makipagtalakayan sa mga ganito ay open po tayo. Inyo lang po si Brother Asha. At gusto kong batiin ang lahat po ng kanid po ng PAM, Prophetic Advent Movement, Prophetic Advent Ministry, sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig po na may sumusubaybay sa atin ng daigdig. At ang Church of God, Revival of All Nation, ang ating po mga kapatid dyan sa Luzon at sa Visayas. So ayan, maraming salamat din sa iyo, Bro Rasha, muli sa pagkakataon na iyong ipina-unlock sa atin na makapagpahayag muli tayo ng ating pananampalataya. Muli, good night and God bless po sa ating lahat. So, dyan nagtatapos ang podcast ni Pastor Jeff T. mga kapatid. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin. Pwede din kayong mag-question pa dyan at susubukan na sagutin ni Pastor yung inyong mga tanong na hindi pa natin nasa. So, titingnan niya yan. So, maraming salamat mga kapatid at abangan nyo lagi dito sa Rasha TV si Pastor Jeff T. Sa kanyang mga debate at podcast. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Walking through the valley, Lord.